Si David, na ilang sandali nang nakatayo sa bukana ng pinto ng kastilyo ay nakatulala. Gulat na gulat. Hindi niya inaasahan ang nasa saksihan. Hindi siya makapaniwalang nakikita si Victor sa kaawa-awang kalagayan. Ni sa hinagap ay hindi sumagi sa isip niya na hahantong sa ganoong sitwasyon ang makapangyarihang Panginoon at itinuturing na matalik na kaibigan. Ang buong akala niya ay tapos na ang gulo, ang laban, na nagtagumpay na sila. Wala na ang mga kampon ni Lilith. Patay na ito. Ganon din si Antonio. Matatahimik na sila. Makapagsisimula na. Bakit? Ano ang nangyari? Ano ang ginawa kay Victor ng ginang at ginoong tinawag nitong ama at ina? Hindi niya maintindihan. Naguguluhan siya. Napaunat siya sa pagkakatayo at tila nagising sa mahimbing na pagtulog nang makitang nahulog si Teresa sa hagdan at nagpagulong-gulong. Umaagas ang dugo sa ulo. Noon lang tila napatid ang gapos na pumipigil sa kanyang pagkilos. Noon lang din muling gumana ang makinarya sa utak. Kalaban ang nakapasok sa kastilyo. Mga sugo mula sa impyerno. Mabilis niyang dinaluhong ang ginoong nakatungtong sa likod ni Victor. Nagulat ang ama ni Victor sa biglang pagsulpot at matuling pagsugod ni David. Pababa na sana ito sa likod na tinutuntungan, ngunit ang paglaban ay hanggang sa pag-akma na lamang. Nawalan ito ng balanse sa pagtayo nang saluhin ang buong bigat ni David. Mistulang inihagis. Sumadsad ang katawan nito at sumalpok sa pader. Hindi pa man nakakabawi sa hilo at mga butong nabali, ay nakalapit agad si David at sinakmal ito sa leeg. Hinawakan nito ang leeg ni David gamit ang magkabilang kamay. Itinutulak ang mukha ng binata at pinipigilang mas lumalim pa ang mga pangil na bumabaon sa sariling leeg. Nakikipagbuno ito, lumalaban at nagsisikap kumawala. Ngunit nangibabaw ang lakas at kahusayan ni David sa pakikipaglaban. Mistulang asong nauulol. Tinitiyak na naibabaong maigi ang mga pangil at pipilas ng laman ang kukong matatalim. Halos nahati ang katawan ng Ginoo ng bitiwan ni David, nangisay at saka hinigit ang huling hininga. Animo naglublob sa dugo ang itsura ng binata. Ang anyo ay mas naging mabalasik, mas naging mapanganib. Isinunod niya ang ginang na hindi na nakakilos sa kinatatayuan. Halos lumilipad ang binata sa tuli ng pagtakbo papanhik. Naigtad ang ginang na animo noon lang nakapag-isip. Nalito at saka nagmamadaling tumalilis. Ngunit dahil hindi kabisado ang pasikot-sikot sa kastilyo, natagpuan agad ito ni David. Mistulang bubuwit na na-corner sa isang sulok. Napaigik na lamang ito ng kanyang daluhungin. At gaya ng Ginoo sa ibaba, bumagsak ang katawan nito sa di kalayuan. Patid na rin ang hininga. Sa ibaba, pausad-usad si Victor sa paggapang. Hirap na hirap. Ngunit determinadong malapitan si Teresa. Nais pagmasda ng dalaga, kahit sa huling pagkakataon na lamang. Si Teresa, duguan. Bahagya pang nahihilo ngunit gumagapang rin palapit kay Victor. Konti pa. Malapit na.
Kaunti na lang at maaabot na nila ang kamay ng isa't isa. Hanggang sa nagdaop ang kanilang mga palad. Halos hilahin na ni Teresa ang sarili upang mayakap si Victor na halos hindi na makagalaw. Nagtama ang kanilang paningin. Humigpit ang pagkakahawak ni Victor sa kamay ni Teresa. Luhaan ang mga matang nangungusap. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng pighating naidulot sa sitwasyong nasuungan nila. Si Teresa, waring nauunawaan ang ibig sabihin ni Victor. Ngumiti ang dalaga sa kabila ng luhang umaagos. Inilapit niya ang bibig sa bibig ni Victor. Dinampian ang halik at sa kabuong suyong hinaplos ang pisngi. Inihahatid ng luhaang mga mata ang pangunawa at maalab na pag-ibig. Inihahatid ang mensaheng hindi nito dapat sisihin ang sarili. Si David, unti-unti na ring nanghihina. Nang makababa sa hagdan, ay napaluhod na. Lumuluha rin habang nakatingin sa dalawa, kay Victor, kay Teresa. David, anas ni Teresa pagkakita sa kanya. Waring nagsusumbong, waring itinatanong kung ano ang dapat gawin upang mailigtas si Victor. Lalong bumalong ang luha sa mga mata ni David. Hindi masabing wala na silang magagawa pa, na ang katapusan ay sumapit na at hindi na mapipigilan pa. Ipinaling niya kay Victor ang paningin. Yumukod siya bilang paggalang. Pagkaraay ibinalik kay Teresa ang tingin. Patuloy pa rin ang pagluha habang sinasabi ang katagang paalam. Habang unti-unting nalalagas ang balat at laman hanggang sa maging kalansay, hanggang sa maging abo at tangayin ng malakas na hangin. Halos mawala sa sarili si Teresa. Humahagulgol, sumisigaw. Kitang-kita niya ang nangyayari kay David. Takot na ang nangyari dito ay siya ring mangyayari kay Victor. Panay ang kanyang pag-iling. Humahagulgol pa rin habang sinasabing wala na si David. Nakikiusap kay Victor na huwag naman pati ito ay umalis. Nagmamakaawang huwag siyang iwanan. Dahil sa takot at pangambang nararamdaman, ay nagawang bumangon ng dalaga, nakaupo, at nagawang isandal sa kandungan ang katawan ni Victor. Mahigpit niya itong niyakap, inuugoy, paulit-ulit sinasambit ang pangalang Victor. Natigilan siya at otomatikong tumingala nang marinig ang galabugan mula sa mga mabibigat na bagay na nagbabagsakan sa itaas ng kastilyo. Napanganga siya nang makita ang unti-unting paggapang ng mga malalaking bitak sa dingding. Nayayanig, otomatikong gumala ang kanyang paningin. Saan man pumaling ay ganoon pa rin. Napalunok siya. Isa lang ang ibig sabihin. Guguho ang kastilyo. Gumuguho ang kastilyo ni Victor. Ibinalik ni Teresa kay Victor ang paningin. Niyugyog ang binata na waring ginigising. Kailangan nilang makalabas sa kastilyo bago tuluyang gumuho. Itinulak ni Victor ang kamay ni Teresa. Pinaalis na ang dalaga. Itinataboy. Waring sinasabing iligtas na lamang nito ang sarili. Iwanan na lang siya. Hindi pumayag si Teresa. Paulit-ulit umiiling. Makaraang sumagap at magbuga ng hangin, tumayo na.
Hinawakan si Victor sa ilalim ng magkabilang kili-kili at saka hinila. Walang nagawa si Victor kung hindi ang magpatianod. Sinikap iangat ang sarili. Ginamit ang mga paa upang maitulak ang sarili upang hindi mahirapan si Teresa. Alam niyang ipipilit nito ang gusto kahit anong tanggi ang gawin niya. Sa isang bahagi ng isip ay nakaramdam siya ng kasiyahan. Hindi nito alintana ang panganib para sa sariling buhay. Gusto siyang mailigtas. Sa kabila ng hirap na nararamdaman, gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Nang isampay ni Teresa ang braso niya sa balikat nito, ay umayon na siya. Sinisikap nitong maitayo siya. Napaupo ito sa unang pagtatangka, ngunit hindi pa rin sumuko. Ayaw niyang madagdagan pa ang takot at pag-aalalang nararamdaman nito, kaya kahit napapangiwi sa hirap at sakit, ay sinikap niyang pagaanin ang sarili at inihakbang ang mga paa. Ang alalahaning pati ito ay tuluyang mapahamak ang pinaghugutan niya ng nalalabing lakas at katinuan. Nakatayo sila at tila lasing na nagpagewang-gewang sa paglakad. Nakalabas sila sa kastilyo. Ang akala niya'y titigil na sila, ngunit nagpatuloy ito sa pag-alalay sa kanya. Nag-aalala pa rin na baka matalsikan sila o tamaan ng malalaking batong magbabagsakan. Kung saan nagmumula ang lakas nito ay hindi niya alam. Hindi na niya namalayang naroon na sila sa burol. Maingat siyang iniupo sa damuhan. Sumandal ito sa katawan ng malaking puno at saka siya hinamig payakap. Muling bumalong ang luha sa kanyang mga mata. Mula sa kinaroroonan ay natatanaw nila ang unti-unting pagguho ng kastilyo na nilikha ng kapangyarihan ni Victor. Maya-maya pa'y nilamon na ng lupa ang buong kastilyo at lahat ng nakapalibot doon. Muling humagulgol si Teresa. Buong pagmamahal, pinagmasdan niya ang mukha ni Victor na waring kinakabisa ang bawat sulok. Ngumiti si Victor. Umangat ang isang kamay patungo sa pisngi ni Teresa. Halos takasan ng bait ang dalaga nang magsimulang humulas ang balat at laman ni Victor. Bumalik sa dating anyo. Naging kalansay na may berdeng mga mata. Mahal na mahal kita, Teresa. Nasambit pa ni Victor bago naging abo. Isinigaw ni Teresa ang pangalan ng binata at saka nawalan ng malay.